Katulad kanina, alam nyo, napakaganda yung negosyo natin. Kasi, etong pag-join ninyo, may online na eh. No? Ibig sabihin, dati, kanina, nagre-review ako ng talk ni Sir John Aspirin. Yung isa sa pinaka-idol ko magsalita sa larangan ng network marketing. Nagre-review ako, nabutan niya pala yung wala pa talagang cellphone, like landline. So, today's 2025, ang pinakamahirap mag-network, landline. Kasi bakit? Kapag may set kayo, hindi mo pwedeng tawagan. So, basically, maghihintay ka talaga sa... Parang ganito, di ba? Alam mo na kung darating or hindi, dahil sa pwede mo tawagan. Nakuha nyo? Pwede mo tawagan. Pero yung panahon ng mga 1980, 1990, yung prospect, matatawagan ko lang landline or beeper. You follow? Yung beeper, yung parang... yung sabi ganyan. Yung noon dati, tapos meron pa silang, ang mayaman noon, ang telepono, yung parang bang kaskas ng yelo, yung ganito ka lalaki, tapos ang kakapal kung naabutan niyo, di ba? Tapos may extra battery pa yan, so makakasin ng mga tao. Anyway, today 2025, you're so lucky kasi ang pag-network, hindi na lang face-to-face. May another market, which is online marketing, no? Kaya nakaka-excite kasi katulad ngayon, habang nakikinig ako kanina kay Mentor Danny tsaka sa mga nagsalita na nauna, pwede ba palakpakan natin? Si Tita Marlene, no? Na grabe. How young po? 60 po. Saktong 60. Saktong 60. Pero ginagawa niya pa rin yung business, no? Nakakatuwa, ginagawa niya pa rin yung business. Magkano na kinita ni Ma'am Marlene if mamaya ma-activate na kayo eh, no? Mamaya ma-activate na po kayo. May kita nyo na yung mga downlines nyo, may kita nyo na yung grupo nyo. So, anong ibig sabihin? Si Mentor Danny naka 33,000 ata. Magkano yung team, yung first check niya? Pinakita ba sa'yo niya, no? Niya, no? Magkano yung first check mo? 33. Ano yung gross or less tax? Or less na yung tax? Net na yun. Net na yung 33,000. Palakpakan naman natin, no? 33,000. So, katulad kanina, bago to, nag-story kasi ako no 124,000 na kinita ko no isang araw, nag-story ako. And nagulat ako kasi nilabas yung story ko sa Facebook. Ang naka-view na 24,000. Yung story ko 24,000. Parang libreng boosting. Di ba yung sa message request, dati nang sabog pati messenger namin sa mga relationship issues. Sumabay pa yung sa grabe yung nag-house. So, katulad kanina, gusto na ng VC. So, nung kausap namin, no mercy closing ko na. Ibig sabihin ng no mercy closing, yung talagang, alam nyo, yung network marketing kasi, mahirap to pag hindi may naral, no? Ako kasi, ang taya ko, cum laude graduate ako, hindi ko kinuha. Transcript diploma ko, iniwan ko sa eskwelahan. Sabi malaki yung taya ko. Kaya, nung nag-attend ako, I made it sure na inaral ko talaga. Uma-attend ako lagi ng seminar, at susulat ako, kung ano yung pinapabasa ang libro. Dati pag nagbabasa ako ng libro, 1 page pa lang, antok na ako eh. Sa akin, ang pampatulog ko, church, tapos magbabasa ng libro. Siyempre, di ba, hindi ka namin naantok pag nag-tour ka na sa church. Wala pang 5 minutes eh, wala pang 5 minutes! Gumagano ka na. Naranasan mo na yun, sir? Kung nasa church ka, hindi ka naman inaantok, pero nung naupo ka na, biglang pumipikit ka na eh, di ba? Then pagbabasa ng libro, isa din yun. Pag nagbasa na ako ng libro, alam ko ng tekniko, pag bumasa ako ng libro, hindi ka nakatulog, insomnia ka, basa ka ng libro. Pag nabasa ka, book. So, ako yun dati, pero din-develop ko yun, kinareer ko, malaki kasi yung taya ko eh. Imagine mo, pag di ako yumaman sa networking, di ba nakakahiya? Hello? Bakit? Kasi hindi mo kinuha yung transcript diploma mo, wala kang choice, so inaral ko talaga lahat. Pag-talk, pag-train, pag-motivate, lahat, everything. Pati online marketing kanina, nag-i-explain ako. Nakakatuwa, no mercy closing ko na. Sabi ko, ma'am, pwede naman mag-join ka after 1 month, 2 months, 3 months. Pero kapag nag-join ka, may ilang time, malay mo, sobrang busy na namin, hindi ko na kayo ma-accommodate. Sabi niya, hindi no, grabe ka naman niya, sir. So, mag-i-executive siya kanina, mag-i-executive siya, di ba? So, ang ibig sabihin, ladies and gentlemen, ako, sa lahat ng mga first-timer dito, hindi naman ako pinamanak na networker. No? Hindi ako pinamanak na networker. Naiintindihan ko ang first-timer. Kaya nga sabi dati, at least 5 times. Tandaan yung rule na to eh. At least 5 times na AIF,
Tapos at least 5 times na NDO. May bago na tayo ngayon. So at least 5 times na Ascend. Yung Ascend, bago rin po sa akin eh. Noong una kong attend, yung kay Sir Jurgen, medyo gumagat din ako eh. Sabi ko, saan doon pupunta? Yung training ng Ascend eh. Sino yung napanood na yung Ascend, yung training ng Ascend? Si Sir Jurgen, di ba? Nag-topic siya. So, first kong attend, lumiliko-liko ako. But definitely, pag inulit ko yun, second, third, fourth, fifth, gets ko na yung saan papupunta yung training na yun. Yung second module ata, si Sir Nico ata, di-discuss ngayon na Friday. So, ibig sabihin, you need to attend sa lahat ng mga first-timer, at least minimum. Pag sinabing minimum, hindi ibig sabihin na naka-attend ka na ng 5 times, titigil ka na. Ibig sabihin, attend ka ng attend para habang tumatagal, mas kaya mo na siyang i-explain, mas kaya mo na siyang ipaliwanag. Kasi let's face it, yung una mong attend, lumilipad yung utak mo eh. May mga taong gano'n eh, nakatingin sa speaker, pero yung utak lumilipad. Ibig sabihin, hindi na naiintindihan yung bilog-bilog. Yung mga ini-explain ka rin ni Mentor Danny, siguro, nagka-crumble na yung... Eh kung meron pa ditong anong sakit nga yung pag nakakakita ng numbers, parang nalulula. May sakit niyan eh. Anong sakit yun? Nalimutan ko yung parang pag nakakakita ng numbers. Oh, parang gano'n, parang dyslexia ang tawag doon. Yung pag nakakakita na ng numbers, like, oh my God. Buko lang mental breakdown. Pero, kaka-attend mo nito, kaka-attend mo nito, unti-unti, nakukuha nyo. I-recap ko lang ng konti yung sa package, tapos yung direct referral, no? Yung sa package lang, yung may may pay-in, okay? Ano lang po doon. Are you there? Yes! Iaano ko lang to, para at least na mas ma-appreciate nyo, bakit nyo kailangan ng higher na package. Sabi ko kanina kay Madam, nung una sabi ko, Ma'am, associate or builder, makapag-start ka lang ngayon. Pero kako sabi ko, hindi tayo bagay ang associate kasi hindi ka naman associate eh. Like, diba, parang mukha ka naman nalukaw ka sa lupa kung magsisimula ka associate. Eh, imagine mo, sabi namin ang negosyo 8.5, pero bang ganun? Kaya may iba natatawa ko, sabi ko, tanda mo na, hindi mo kaya gawa ng paraan yung 8.5. Sabi ko, magtayo ka ng sari-sari store, 8.5. Sige nga, istante pa lang, 17,000 na eh. Diba istante? Anong pangalan mo, sir? Ha? Aris, pwede ba? Aris sari-sari store, nasa iyo lang lahat, di ba? Asan yung shampoo? Nandito, oh. Bibili ka, dukutin mo. Hindi naman, so, bibili ka ng istante, never king, mahubuhunan ka, 17,000, 20,000 na yun. Signage pa, di ba? Pwede ba yung dito lang, Aris sari-sari store? Hindi bigay, di ba? Aris sari-sari store, hindi pwede. So, at least, makita nyo na kung seryoso ka, yung associate, ano lang to, parang nakaposisyon ka lang today, pwede. Parang nakaposisyon ka lang today. Ibig sabihin, makaposisyon ka lang today, makamember ka na, pwede na to. Pero kung gusto mo talaga ng magandang laban, yung builder, meron tayo dyan na 17.5. Sige, baby, yung sunod na yan. Tapos yung consultant, 45.5. Tapos yung director, 110,500. Tapos yung executive is 200,000, 199,800. No? Kumbaga, kung titingnan mo, on the long term, no? Hello? Hi! Kung negosyo kasi ang titingnan mo talaga, ang 200,000, sobrang maliit. Sobrang maliit ang 200,000 sa business. Let's say for example, ano bang 200,000 na negosyo? Di wala nga franchise sa 200, meron pala, franchise, 200,000. Pero yung parang ano lang, yung parang yung kiosk, yan, yung tamang term. Yung parang kiosk, nakita na kayo nun? Like siomai or ano ba mga binibenta dyan? Yung potato corner, parang hindi naabot niya ng 200 eh. Para mataas pa sa 200,000 ng potato corner eh. So, I want you to look at this, no? I want you to look at this as a big business. As a big business. Marami kasi, pag sinabing networking kasi, minsan, pag nakita yung amount, biglang hindi siniseryoso. Kasi masyadong maliit. Masyado siyang maliit, no? Kasi, halimbawa, kikita ka ng milyon-milyon. Executive, kikita ka ng 3 million per month. Diba? 3 million per month. Tapos ang associate, nasa 200,000 per month. Ito, 100,000 times 4, nasa 400,000 per month. Can you follow? Yes. Sa totoo lang, sa sobrang liit din ng puhunan, hindi din siniseryoso. Kasi sanay tayo sa labas na para kumita ka ng malaki, kailangan mo talaga mag-shell out ng malaking pera. Kailangan mag-shell out ng malaking pera. O ito na lang, o magkano to? Diyos ko Lord.
ang ganitong building na i-renovate mo, 500,000, 1 million to, correct? Kasi bibili ka pa ng mga speaker, o magkano ang speaker. Yan na lang ng mga nakatayong aircon na yan, magkano yan? Di ba? Papatayo ka ng kainan. Ibig sabihin, may mga tao na ang tingin niya pa rin sa network marketing ay small time. Kaya pag small time ang tingin mo dito, hindi ka gagawa ng paraan. Kasi small time ang tingin mo eh. Do you follow? Pero sa ibang bansa, meron ng mga bansa na ang network marketing ay kurso na. Meron ng mga bansa na network marketing ay kurso na, sa iba naman ay subject na. Can you follow? Kaya bakit ko gusto yung network marketing? Tingnan mo to. It's very simple. Pag executive ka, may nag-join sa yung executive din, may 40,000 ka. Saan ka nakakita na negosyo na naglabas ka ng 200,000, pwede ka nang kumita ng 3 million per month. No? Pwede ka nang kumita ng 3 million. Ito yung gustong-gusto ko eh. Unang-una pa lang, hindi ka na mag-iisip ng idea. Alam mo bakit ang iba hindi nakakanegosyo? Walang idea. Di ba? Wala ka maisip. O sige nga, ano naisip mong negosyo? O, paano? Mabenta ka ng chinilas, di ba? Mabenta ka ng chinilas, di ba? Or anong gagawin mo? Magtatayo ka lang. Ang hirap ng idea kaya. Ideas pa lang, di ba sir? Yes, ideas eh. Ano kaya negosyo itatayo ko, di ba? Pag may naisip ka ng negosyo itatayo, ang sunod. Paano yung logistics? O, paano yung accounting? Ang dami mong iisipin. Kaya nga yung iba, hindi na nakakanegosyo. Ang binabagsakan nila, empleyado na lang. Kasi bakit? Pag empleyado, papasok, hi ma'am, hi sir, pagkatapos, may sweldo na. Madali lang. Tama ba? Madali lang. Samantala, pag business, di ba? Accountancy ka, di ba? O, ang daming iisipin. Accounting pa lang, dami nang iisipin eh. Can you follow? So, again, when you go back here, no? Gusto ko yung network marketing. Kahit na yung unang networking ko, nag-fail ako doon. Actually, wala naman nag-fail. Ang tawag ko doon sa unang network marketing na sinalihan ko, learning. No? Learning. Doon ako natuto. In a span of 10 months, magkano kinita ko doon, limot ko na. Pero doon talaga ako nahubog. Doon talaga ako nahubog sa company nyo. Sabihin, nahubog, natuto. Sobrang mahihayin din ako dati. Pag pinahawakan ako ng mic, halos mahimatay ako eh. Sino ba dito yung nakita ko si Sir kanina, nung humawak ng mic, parang mahihimatay din eh. Yung Sir Alice, at least hindi ka na tulad ng first time mo. No, first time mo, parang mahihimatay ka rin, di ba? Parang maiihik ka rin, hindi mo maintindihan. Ganun na experience ko dati. Yung unang network marketing ko, doon ako nahubog. Sinabi nahubog, nabugbog. Hindi naman bugbog physical, pero yung bugbog mental, bugbog emotional, doon ako umate ng training sa Manila. Unti-unti, doon ko na naiintindihan. Sabi ko, grabe, ang ganda na ito. Kaso yung iba, hindi lang talaga kasi nila naiintindihan. Just imagine, maglalabas ka lang ng 200,000. Meron ka ng negosyo. May nag-isip ka ng konsepto. May nagpagod na. Kasi, di ba, yung IT na lang natin. Tingin nyo, ang pagbabayad sa IT, mura mahal. Pagbabayad sa IT, mura mahal. Pagkagawa ka ng website, mahal. Yung pag-maintain ng website, mahal. Yes or yes? Yung punto na lang na to, na asendra ng bahala, magbabayad ka na ng 200,000, tapos ng boxing, may produkto ka pa, so pag binenta mo yung produkto, gawin mo na yung pera mo. Kung ayaw mo na ibenta yung produkto, mag-member ka ng accident insurance, yun ang kunin mo. Tapos ano mo yung mahal mo sa buhay, pag may bus dyan na mabilis, kung kunwari natulak mo, ay sorry. O hindi pag nasakasaan, edi kung yung premium 1.5 million, bawi na. Yung 1.5 million kasi yung premium natin yung isa 750,000 lang. Mahina yun. Kaya dapat kung may kasama kayo sa pamilya na medyo patakbo ng buhay, yung walang kwenta, pasaway, pwede mong i-member. Tapos ikaw beneficiary. Tapos kung may nakita kami, ang daming pass dito, diba, maraming paso. Di pag timing mo, sorry, di ba? Patay. May 1.5 million kayo makukuha. Ibig sabihin, the business is so good na hindi mo kailangan ng problema sa IT, silang bahala doon. Hindi mo kailangan ng problema sa expansion, silang bahala doon. Do you follow? Tapos, ang ilalabas mo lang ito. But still, merong iba na nalalakihan pa rin. Tama? Pero kung titignan mo yung wider scope, sobrang liit na. One time na magbabayad, yun nga lang, meron lang tayong monthly subscription and maintenance kasi kahit saan ka naman pumunta,
Ganun naman talaga. Kasi bakit? Kapag hindi kumikita ang kumpanya, hindi tayo magkikita-kita. Nakuha nyo? Kapag hindi kumikita ang kumpanya, hindi tayo magkikita-kita. Ano gusto nyo? Nagkikita tayo, hindi? Kaya kailangan kumita ng kumpanya. Yun lang yung pang-maintain nila ng company natin. Okay? Anyway, going back here, so executive ang pinakamaganda. Sige po, punta tayo doon sa, sa direct referral. Sa direct referral. Direct referral lang kanina. Yung nauna lang. Yan, okay. Pag associate ka, magkano kita mo sa associate? 1.7. Sa executive? 10,000. Pag executive ka, sa executive, 40,000. So, it's a very simple mathematics. Maliit ang nilabas, maliit ang kita. Malaki ang nilabas, mas malaki ang kita. Kung consultant ka, kapag may nag-join sa'yo executive, 20,000 ang kita. Kapag director ka, may nag-join sa'yo executive, 30,000 ang kita. So, ang the ultimate goal, maka-join ka agad, pero ultimate goal, matapos mo ka agad yung executive. Let's say 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, agad na yung 6 months. Matapos mo ka agad yung executive. Why? Kasi maraming pera nawawala sa binary. Yung direct referral kasi, kung hindi ka hindi ka mag-direct, di okay lang. Yun na lang, mawawalan ka ng pera sa binary. Kasi bakit? Kapag executive ka, i-recap ko lang, no? May nag-join sa yung kapwa executive, punta tayo sa binary. Nasusundan? Yes. Kasi may mga nakita ko first timer, so at least na mas ma-absorb ng Yan. So, kapag executive ka, 10,000 BV, ang pay ring mo, 10,000 pesos. Can you follow? Yes. Pero, kapag associate ka, ang associate kasi is 600 BV. So, automatic, ang computation ng computer, ang sakop mo lang, associate. Kaya kahit executive ang sumali, ang kakarga lang sa'yo, 600. Kapag executive ang sumali, ang kakarga lang sa'yo, 600. So, instead of 10,000 pesos ang kita mo is 600 pesos. Malaking pera yung nawala. Lalo kung may sumaling 10 executive. Ang payout mo sana, 100,000. Can you follow? Yes. Pero since na associate ka, may executive dito, ang payout mo is only 6,000 pesos. Nasundan? Yes. So, ibig sabihin, nalilimit ang income mo kapag maliit yung account mo. Pero okay lang naman na magsimula sa maliit. Importante, makapagsimula ka na today. Kapag simula ka today or within 24 hours, you can start doing the business now. Can you follow? Ngayon, dito ako magtatapos. No? Ako, when I did network marketing, that was 2006. First time ko narinig yung negosyong ganito, marami rin akong problema. Number 1, wala akong pera. Sino yung problema dito? Pera. Asa kamay? Problema pera. Problema pera. Hindi problema pera. Problema pera, paano ubusin? Masarap yung problema, paano ubusin, di ba? Ako, problema ko rin pera dati, no? Kasi ang nanay ko teacher, Chinese teacher, mother ko. Ang father ko naman, typical na Pilipino, mahilig uminom gabi-gabi. Mahilig mag-golf yun eh. Golf, mahilig uminom gabi-gabi. Ngayon, bata pa lang ako, na-witness ko, napalaki ako maayos, pero na-witness ko talaga na ang pangit ang buhay pag walang pera. Sino hindi kayo nag-i-enjoy ng kahirapan? Yung nag-i-enjoy na dito mahirap? Yung kagagising niya, tuwang-tuwa siya. Yes, wala akong pera. May nag-i-enjoy ba dito? May nag-i-enjoy ba dito nababaon sa utang? Wala. Bata pa lang ako, nakita ko na, sabi ko, ayoko ng ganitong buhay pagdating ng oras. Ayoko yung wala akong pera, tapos idadamay ko pa yung babae, no? Tapos pagkakaroon pa kami ng anak, nauulitin ko lang yung sumpa ng kahirapan galing sa pamilya ko. Kasi pag inulit ko, tawag sa'yo tanga. Tangang tawag sa'yo di ba? Kasi walang pera yung nanay mo, walang pera yung tatay mo, parehas sa ihirap, tapos gagayahin mo pa. Ano tawag doon? Tanga. Bakit? May isip ka na, ginaya mo pa. Yes or yes? So, sa akin, nung nasabi ko, ang promise sa sarili ko noon, pag nakita ko oportunidad na kung saan pwede magbago yung buhay ko, susungkaban ko. Kung wala, mag-abroad ako. Yun ang isip ko mag-abroad ako Bakit? Sa Pilipinas, magsipag ka, magtiyaga ka, 10 to 20,000 per month. Pilipinas. Magsipag ka, magtiyaga ka, 10 to 20,000 per month.
Sa abroad, magsipag ka, magtyaga ka, 50 to 100,000 per month. Anong point? Pag nagsipag ka dito, ito kikitain mo. Pag nagsipag ka sa ibang bansa, ito kikitain mo. Well, ako, ginagamit ko common sense ko eh. Ang common sense ko, parehas na lang magsisipag, tatanda ka parehas, dito na lang ako. Sabi ko nga lagi eh, noong isang araw, may kausap kami ni Mentor Danny, 70 years old na siya. Naintindihan niya ang punto ko eh. Sabi ko, ma'am, ang pera, pag nawala, pwede mo kitain ulit. Ang oras, pag nawala, hindi mo na pwede may balik. Hindi mo na pwede may balik. Bakit? Kasi, kapag 60 ka na, 60 ka na. Wala ka naman na pwedeng inumin na naging 20 ka ulit. Correct? Wala ka pwede, wala. Dumidiretso yun eh. Didiretso yun eh. Kaya kung meron kang prinsipyo, sana yung prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Sana yung prinsipyo ko maging prinsipyo nyo. Anong prinsipyo ko? Habang bata ka, habang malakas ka, no? Habang bata ka, habang malakas ka, habang kaya mo, kapag may opportunity na alam mo pwede magbago ang buhay mo, sundaban mo. Subukan mo. Bakit? Hindi man para sa'yo, at least bata ka pa. Ang pangit naman na 90 years old ka na, saka ka lang susubok. Di ba 90 ka na, saka ka lang naging open mind. Ano yung tsura mo nun? 90 ka na, saka ka naghahanap ng opportunity. Nasaan ang opportunity niyan? Naghahanap ka ng opportunity, 90 years old ka na. Like, saka ka lang naging open sa pagyaman. Gusto ko nang yumaman. Gusto ko nang yumaman. Di ba? 90 years old ka na. So, at the end of the day, mas masarap na kumikita ng malaki habang bata. Habang malakas. Habang wala pang arthritis. Mahirap naman na no, may naka-LV ako. Imagine mo kung naka-LV ka tapos may arthritis ka na. Ang ganda naman ng arthritis mo, di ba? Hindi mapapansin yung LV sapatos eh. Ang mapapansin yung may sakit ka na. Kasi bakit? Ang tagal mo kasi mag-desisyon sa buhay mo. Are you there? So, again, going back here, kung wala yung networking, mag-abroad ako. Yun talaga, fix na ako. Ano, mag-abroad ako, 5 years, 10 years, mag-iipon ako doon. Kasi kapag wala kang ipon, naman tumatanda ka, kasalanan mo yun. Katulad ko yun, nasa hospital pa si Papa ko, nasa hospital pa. Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Di ba? Di ba araw na? O, mabuti na lang, si Mama tapos si Papa, marunong mag-ipon. O, bakit? May pang-hospital. O, yung anak, may pera din. May pang-hospital. Yung kapatid ko, may pera din. O, di may pang-hospital. Kasi bakit? Lahat kami naka-mindset na hindi nag-aasa sa bawat isa. Lahat kami naka-mindset na marunong kami tumayo sa sarili pa. O, di walang pabigat? O, di lahat magaan? Yes or yes? Ako, ano? Kaya may sabihin, nagpasitis ka. Pagdating ko, binayaran daw ni Ma. O sabi ko, ang galing. Ang galing. Ang galing. Yung ibang mga gamot, binili na. Ang galing. Hindi nag-aasahan. Hindi yung isa lang ang kumikita sa pamilya, tapos ikaw, pabigat. 20 years old ka na, 21 ka na, 22 ka na, hindi ka marunong kumita ng sarili mong pera. Yes or yes? Kaya nga, yun yung mga maaga ko na-realize. Well, iba-iba kasi ang timeline ng tao. Ako kasi gusto ko pag 40, retired na ako. Yun ang goal ko dati. Yun ang goal ko. Kaya ko gusto ko pag 40, retired na ako. Sabi kaya sa labas, life starts at 40. Sabi ko naman, life starts when you join Acentra International. Diba? Life starts when you join Acentra International. Kasi, ano yan eh, gusto ko na habang bata ako, ma-enjoy ko lahat. O ikaw, bata ka pa, di ba? Ang sarap mga tao, ang sarap tumodo. Kasi yung nakabataan mo, mamaya, 30 ka na. Mamaya, 40 ka na. Hindi mo na may mabalik yan. Anong sabihin mo? Sana may bring back time kasi yung Acentra, tawin ko na. Wala nang ganun eh. Wala nang ganun. Pag kung anong edad mo, yan na yan. Kaya yung kabataan mo, habang you're strong, i-preserve mo. So again, nagkataon, nakita ko yung Acentra. Nakita ko networking. Hindi ko na kailangan mag-ibang bansa. Sabi ko sa sarili ko, pwede na pala nandito. Pwede nandito. Tapos yung puhunan, hindi mo kailangan ng milyon-milyon. May friend ako, actually, downline ko siya dati. Kumita rin siya ng milyon sa previous company. Apply nila team, yung sinasabi ko. Kumita siya ng milyon sa previous company. Ngayon, nagtayo siya ng restaurant. Kainan. Maganda. Yung kainan, maganda. Pero nakikita ko yung stress. Ano ba yung stress?
maganda yung takbo ng kainan niya, maganda yung ano, pero pag nagkukwento siya sa akin, upline, may mga tauhan ako, pinalitan ko naman kasi mga lumalaki yung ulo, ganito, ganyan. Tapos lumipat sila ng pwesto, tapos yung nalipatan ng pwesto, kailangan i-renovate. Tapos ang negosyo niya kasi, ano, yung baka, yung ano yan, bulalo, yan, yung ano. So, yung oil, yung, alam mo naman ang sebo ng baka, so, kailangan laging linisan yung grease trap na tinatawag. So, to cut the long story short, he's doing good, pero, grabe yung stress, ang laki ng puhunan na pinapaikot, tapos, as in, alam mo yun, mag-isa siya. Mag-isa. Bakit mag-isa? Alam ka naman yung kakompetensya niya, magtulungan sila, di ba? Wait, alam mo. Hindi pwede eh, kalaban mo yun eh. Samantalang tayo dito sa Ascendra, hindi tayo magkakalaban. Tayo yung magkakapartner dito sa Bag-Asenso, kasama yung Ascendra International, di ba? So, ibig sabihin, hindi ka nag-iisa na gagawin ng negosyo. Grabe, ang daming, grabe yung effort ko para lang malamanan yung ulan eh. Grabe yung magsasalita ko eh. Pero naiintindihan niyo ba ako guys? Can you follow? Kumbaga, sa labas, mag-isa mong gagawin, ang hirap, grabe effort, dito, effort lang. Pero hindi ka naman talaga mahihirapan kasi may kasama ka na ginagawa ko. Every time na parang you feel lost, may mentors ka na pwede mong kausapin, para i-align ka sa negosyo. Alam pa naman natin, no? Do you get it? So, again, going back ako kanina, may gusto kayo pakita. Small money versus big money. No? Small money versus big money. Ano yung small money? Kung kumikita ka ng 10,000 a month times 12 months, magkano to? 120,000. No? 120,000. Kung 120,000, tumabaho ka ng 4 years, 40 years, magkano to? 4.8 million. Naalala nyo kanina yung dreams, sinulat ni Danny? Naalala nyo? Car, 1 million, house and lot, 2 million, savings, 1 million. Magkano pangarap? Kung kumikita ka ng 10,000 per month sa 12 months, may 120,000 ka, in 40 years, may 4.8 million ka. Pwede. Di follow? Pwede. Yun nga lang, hindi mo gagastusin. Hindi ka magpapagupit, hindi ka kakain, wala kang gagastusin, kung may na-hospital, wala kang bubunutin. Yes or yes? So, malabo. Ibig sabihin, kung 20 years old ka ngayon, plus 60, hindi mo na may babalik yung kabataan mo. Kasi bakit? Nagkamali ka ng 40 years ng buhay mo. Ngayon, big money, Ascendra, pwede kang kumita ng 100,000 per month. Times 12 months, pwede kang kumita ng 1.2 million. Times 4 years, pwede kang kumita ng 4.8 million din. Pero 4 years. Naiintindihan ba ako? O mas malakas yung ulan? Naiintindihan ba naman? Naiintindihan? So, lumalabas, 100,000 times 12, 1.2, times 4 years, 4.8. Ang 4.8 in 4 years, kahit pa paano, kahit sabihin mong kalahati, malapit ka na sa 4M. Yes or yes? Hello? Malapit ka na sa 4M. Ngayon, paano kung mas malaki pa dito ang kinita mo? So, ibig sabihin, magkamali ka man in 4 years, ilan taon ka na, sir? Oh, plus 4. Ilan taon ka na doon? 29. Magkamali ka man sa Ascendra, bata ka pa. 29 ka pa lang. Ikaw, ilan taon ka pa lang? Ha? Oh, Diyos ko Lord, 19. 40 years na, Brad. 40 years na. Magkamali ka man, 29 ka pa lang. Ano naman ngayon? 29 ka pa lang. Eh, paano kung hindi ka nagkamali? Paano kung dito ka na pala yayaman, dito magbabago yung buhay mo? You're 23, may 4.8 million ka, anong feeling?
Tawa lang eh. 23 ka, may 4.8 million ka, anong feeling? Sir, 29, may 4.8 million ka, anong feeling? Masaya na masaya. So, ibig sabihin, ito yung isa sa mga nakita ko noong 2006. Sabi ko, dito ako. Dito ako. At least 4 years lang. Magkamali man, kaya pang umulit. Eto, malagkamali ka. Eto, malagkamali ka. Wala na ulit. Yes or yes? So, ano gusto mo? Eto. Employment o Ascendra? O, palakpakan natin yung Ascendra International, di ba? Another thing na gusto kayo pa-realize sa inyo, may tinatawag na 40 years plan. Ano itong 40 years plan? No? Parang trabaho ka daw, 20, after 40 years, ilang taong ka na? 60. Ang matindi nito, 22 na ngayon, hindi na 20, kasi may grade 11, may grade 12 na. Pag nagtrabaho ka daw, ang nangyayari, 5%, hindi na umabot ng 60. Paktay na. Kakatrabaho. May kilala kayo, hindi na umabot ng 60. Kakatrabaho, patay na. 36%, nagtatrabaho pa rin, 60 na. May kilala kayo? 60 na, nagtatrabaho pa rin. Kasi bakit? Walang ipon. Hindi pa kaya mag-retire. Hindi pa kaya mag-retire. Ang hirap nun. Ang hirap nun, di ba? Hospital ka, wala ka pambayad. Wala ka pambayad. May bill, 100,000. Ano gagawin mo? Pipila ka sa malasakit center. Magpapagaano ka sa yun, yung magpapagawa ka ng case study para pwede kang lumapit sa Stanford UP. Mabigyan ka ng 50,000, 70,000. Ang hirap, paano maging mahirap? Ang hirap maging mahirap. Kaya sabi ko, kung dito nalalakihan ka, hindi ko na alam kung paano ka namin tutulungan. Kasi ang hirap maging mahirap. Ang hirap na walang ipon. Kami na hospital, tapos wala ng bill para ka nakakalimos. Kung kani-kanino ka kumakatok na may mabuting puso, tama na eh. So, going back here, 36% continue working. Yan, continue working. 56% dead broke, bound sa utang. May kilala kayo, trabaho ng trabaho, tapos bound sa utang? May bahay, 40 years to pay. 60 na, ang nakukuhang payslip, magkano na lang? Ang dami ganyan. Ang sweldo, 30,000. Ang payslip, 5,000. Puros na kaltas. Lalo na usong-uso yan sa teacher, usong-uso yan sa mga militar, mga pulis, usong-uso yan na halos wala nang nakukuha. So, ibig sabihin, umabot ng 60, bound sa utang. Tapos, 2% lang ang comfortable ang buhay, 1% lang ang yumaman. Anong point? Kapag hindi nyo ginawa ng paraan to, hindi nyo sineryoso, eto naghihintay sa inyo kung nagtrabaho ka. 97% walang nangyayari sa buhay mo. 3% lang ang pwedeng may mangyari. Ito ba magindi? Kahit nga siman eh, hindi naman lahat ng siman gawin ng buhay eh. Hindi naman lahat ng siman gawin ng buhay. Hindi naman lahat ng doktor yumaman. Hindi rin lahat ng engineer yumaman. Ang gagandang professional na, engineer, doktor, abogado. May kilala nga akong abogado, hanggang ngayon naghihirap eh. Abogado, nag-commute pa rin. Can you follow? So, if this is the ratio and proportion, ito yung ratio, no? Ito yung rate. Susugal ka, hindi. Susugal ka dito, hindi. That's why, hindi ba nag-employment? Hindi ako susugal dito. Kasi ito lang yung chance eh. Tapos, kahit na nandito ka, yung pa rin ang problema. Ano? Magbibusiness ka pa rin. Diba, kapitan ka ng barko, 300,000 isang buwan. Baka
pakinggan. Eh di ba tatanda ka pa rin? Pag tumanda ka, you will lose yung skills mo kung 20 years old ka. Hindi ka na magiging ganun kasing short. Can you follow? So, kahit na kumikita ka ng malaki, kung si Manny Pacquiao, tingnan mo. Nung nag-boxing siya, nakita mo ngayon drop. Ang tangkad ng kalaban, di ba? Kung 20 years old siya ng time, tumba ka agad yun. Iba na yung bilis ni Pacquiao nung 20 sa bilis niya ngayon na 46. Can you follow? Kung 20 years old siya ngayon, tingin niyo yung kalaban niya, draw o knockout. Kung tayo na first round pa lang ata, knockout na yun eh. Pero kung titingnan mo, si Pacquiao will never be Pacquiao anymore nung 20 years old siya. It's a proof na ikaw, hindi habang buhay, magiging bata. Susundan? So, kung siya ngayon na 46, marami na siyang negosyo. Alam niya eh. Alam niya. Darating ang time, malalaos siya sa boxing. Ngayon nga, medyo mabagal na, di ba? Oh. Tapos yung Senado, natalo pa sa pagka-presidente. Ang laki ng perang nawala nun. So, anong point? The point is, kailangan may fallback ang business. Kasi, sa 4 quadrants, employed, self-employed, business, investor, o lahat, kailangan makatawid tayo dito bago ka mag-senior citizen. Dahil sa hindi habang buhay, malinaw ang mata mo. Hindi habang buhay, malakas ang katawan mo. Hindi habang buhay, ang performance mo pang 20 anyos. Nung 20 anyos, nakakailang rounds. Di ba yung joke nila, nakakailang rounds. Iba na yung rounds pag 30. Iba na yung rounds pag 40. Nag-iiba yan. Can you still follow? Are you there? So ultimately, you have to put up a business. Pag hindi ka nag-put up ng business, ikaw ang talo pagdating ng oras. Na-imagine nyo si Pacquiao kung walang negosyo, natalo pa sa Senado, talo pa sa boxing, di ba bagsak ang tukat niya, nagkataon lang na may business. So, buhay siya. So, ang last na goal, ang last stop natin lahat, kailangan tayo mag-business. Kailangan talaga, whether you like it or not. Kapitan ng barko, pag walang negosyo, di ba ubus lahat ng pera? O, pagtanda, pag-uwi, wala na. Wala ka na pundal. Kahit sabihin mo, kapitan ka ng barko, basta pag wala ka negosyo, wala din. Doktor ka, kapag wala ka sa main hospital, o negosyo, wala din. E paano kung wala, hindi pa rin ang kinikita mo? Sabi ko lagi bata ka paano kung mawala si mama mo, si papa mo? Saan ka pumulutin ngayon? Kasi na ibang bata, malakas lang ang loob dahil sa andiyan pa si mama, si papa, kalabing peke. O subukan mo, halimbawa, birway ka ng tadhana, huwag na lang ikaw, iba na lang. Bigla mawala yung tatay mo, yung nanay mo, kinabukasan, pagkagising mo, ano? Di ba yung hindi ka marunong, bigla magsaseryoso ka? Yes or yes? Yun ang difference, bakit kami nila kay Joseph at sa mga Gen Z dito ay seryoso sa negosyo kasi naintindihan namin yung agad eh. Naintindihan namin, kaya nakita namin to, sabi ko, okay, ito yung gagawin natin, gagawa natin ng paraan kasi kung hindi, paano pa tayo kikita ng malaki sa panahon ngayon? Di galit? Magkano sweldo sa Manila? 650, 750? Then sabihin mo ng 1,000, 30 days, magkano lang yun? 30, tanong ko kayo, sa totoo lang, ang 1,000, mag-enjoy ka isang araw, kulang, sobra? Kulang! Yes or yes? 1,000! Tapos ang sweldo mo, 750? Kaya na magsimang ka dito sa local, 30,000 isang buwan, di ba? Magsimang ka local. O. Mag-international ka, 100,000, ang gastos mo, ganun din. Dolyar ang kinikita, pero ang gastos, dolyar din. Kumikita ng 100,000, kaso yung renta ng apartment, magkano? 80,000. Nag-100,000 sa yung income, pero yung renta ng apartment, 80,000.
Kung may nakikita kami, ibang opportunity na pwede kang yumaman, na hindi mo gagawin ng Cassandra, okay lang na magrason na ano, wala akong pera, wala akong time, hindi ako marunong magsalita. Okay lang. Because meron kang ibang pwedeng gawin eh. You follow? May iba kang pwedeng gawin, no? Mag-vlogging ka, good luck. Ako nga nagtsaga-tsaga ako na, 501,000 ka lang ang subscribers ko. Nagtsaga-tsaga ako na nun, ha? Ibig sabihin, ang dami kong iniisip talaga sa isang araw, pagmulat ng mata, pak! Ano ba gagawin? Masunod-sunod. Magkukontent, yung baby time pa namin, tapos mag-follow up ng mga leaders, mag-chat sa GC, mag-research, mag-study, mag-video, mag-OPP, ang dami! Grabe! Tapos ang kinikita lang, 70,000, 80,000. Samantalang sa Central, wow! 4 days, 80,000. After 8 days, 124,000. Sa July 28, ang kikitain po natin, kung hindi ako nagkakamali, humikit kumulang 400,000. Itong July 28. So lumalabas 400, 500. Hindi na masama. Isang buwan, 600,000. Hindi na masama. Magkano yung puhunan? 200,000. Executive. Kasi kung di ako naglabas nito, malamang hindi ko rin kikitain yun. Naintindihan nyo? Yes. Ang tanong naman ng negative, paano kung hindi ko kitain yun? Magkano na gano'n, 600,000, di ba? O yung former company ko na lang, ang kinita ko doon, 70 days salamat. Tumigil yung kakompetisyon ko. Hindi ano yun, umulan ng malakas para hindi daw kayo antukin, di ba? Ang kinita ko sa former company, magkano? 70 to 80 million. Ang nilabas ko rin doon, magkano? 200,000. So ito ang logic. Negative. Paano kung hindi ko ito kitain? Hindi okay lang. Ito lang ang nawala. Paano kung hindi ko ito ginawa ng paraan? O di yari. Kasi ito ang nawala. Di ba nilang mawala to, wag lang to. Kasi yun? Kung hindi ko ito ginawa ng paraan, kasi negative ako, ito ang nawala. Kung hindi ko naman ito kinita, ito lang ang nawala. Di ba lang ito ang mawala, wag lang ito mawala. Paano kung sa Cassandra, 100 million na kikitain mo? Kaso hindi mo ginawa ng paraan, kaya nawala 100 million. Paano kung hindi mo naman kitain yung 100 million? Okay lang. Kasi ang 200,000, may produkto, pag nabenta mo yung produkto, bawiin mo lang naman yung pera mo. You get that logic? It's a very simple logic. It's a very beautiful logic na doon mo malalaman ang taong payaman sa hindi. Well, dito ako natatapos. Hindi nyo napansin? Hindi tayo natapos-tapos? Anong tawag dito? Dito tayo natatapos. Another thing pala sa mga first-timer, when you do this business, hindi lahat sasali, hindi lahat sasabay, hindi lahat maniniwala. Merong iba, fans club lang. Ibig sabihin ng fans club, yung pag may seminar, present lagi. Yung iba gusto lang makita yung speaker, kasi gwapo, maganda, di ba? Nagapalakpak ng power, grabe, gano'n. May mga ibang fans club lang, di ba? Kakunti-kunti, parang best supporter lang ang dating, no? And it's okay, alright? Because ang business na to is not for everybody. Hello? Ang negosyo to is not for everybody. But we are giving everybody the chance na ma-offer yung negosyo to. Yes. We are giving everybody the chance na ma-offer yung negosyo to. Ask me why? Why? It's because, pag ginawa niyo yung negosyo to, last message ko sa inyo, may maniniwala, may hindi. Actually, pag baguhan ka, minsan, mas marami pa yung hindi maniniwala. At meron pa dito yung pinakain mo na, pinamasahihan mo, binitbit mo pa yung gamit. sasali, binitbit mo pa yung gamit, di ba? Pina-snack mo pa. Pagdating mo sa bahay, bigla mong tawagan. Ano, kailan ka sasali? Wala, scam! Lukuhan yan! Hindi ako sasali. So, maraming instances na ganun. You there? Yes. Pero meron naman dito, na 6 months, 1 year lang, sabog ang resulta. Meron naman na ganun. Meron na dito, marami dito, mga millionaires club sa former na company. Kumita na ng first million nila, sabog ka agad.
So, anong point? Pwede mo kasing tingnan na ako, bata pa ako, hindi ko kaya yan. You there? Bakit? Kasi bata pa ako eh. Hindi ko kaya yan. Wala maniniwala sa akin. Or pwede mong sabihin na bata pa ako, mas lalo ko yan na gagawin dahil sa bata pa ako. Magkamali man ako, bata pa ako. You follow? Yes. Or pwede mong isipin na matanda na ako, hindi na ako bagay sa power, di ba? Kasi ito na ako. Or pwede mong isipin na mas bagay ako dyan. Kasi bakit? Sa tagal ko na sa mundong to, dapat na yumaman na ako. Salamat sa Ascendra International. May pag-asa ako yumaman habang buhay pa ako sa mundong to. So, ibig sabihin, life is a matter of choice. Life is a matter of choice. Tayo gumagawa ng kwento ng buhay natin. May kwento ako sa inyo. Gusto nyo ng kwento? Yes. May isang matanda na malapit na siyang kunin, no? Mamamatay na siya. Hinahanap niya yung dalawa niyang anak, si Kuya tapos si Bunso. Sabi niya, asan si Kuya? So, sabi niya, dito po ako tayo. Tapos sabi niya, asan si Bunso? Nandito po ako tayo. Sabi niya, may sasabihin ako sa inyo. No? Hindi ko lang ang boses matanda eh, kasi masyadong malakas ang ulan sa labas. Kaya diretso ako na lang. Ano po yun tayo? Sabi niya, ang isa sa inyo ay yayaman ng bonggang-bongga. Tingin na sila, sino kaya yayaman sa amin? At ang isa sa inyo ay maghihirap ng bonggang-bongga. So, tinginan yung magkapatid eh. Tananana, sabi na po na, tananana, tingin yung isa, sabi nung isa, akong yayaman ng bongga-bongga, siya daw yung isa yayaman. Ang yayaman ng bonggang-bongga ay si namatay na yung tatay. hindi na naman kung sino ang yayaman ng bonggang-bongga. So, sabi ng kuya, tanananan, siya daw yung yayaman, sabi nila, siya din daw. So, to cut the story short, naghiwalay yung dalawa, nagsumikap si kuya, nagsumikap din ang sobra si Bunso. Noong nagkaroon ng reunion, nagkita ulit, si kuya ay yumaman ng bonggang-bongga. Si Bunso ay yumaman din ng bonggang-bongga. Sino yung naghirap? Wala. Wala naghirap. Bakit? Kasi, nung pag-alis nila, ang nasa isip ni kuya, ako yung yayaman. Siya yung maghihirap. Ang pag-alis naman ni Bunso, ang sabi niya, ako ang yayaman, si kuya maghihirap. Nung nakita sila, parehas pala sila yumaman. Moral ng kwento, simple lang. Ang kapalaran nyo, hindi yan naka-decide. Wala yan sa magulang mo, wala yan sa kapatid mo, wala yan sa upline mo, wala yan sa teacher mo, wala yan sa pusa, sa aso nyo. Ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Andito lang kami sa Ascendra International para tulungan kayo na mahubog at maabot yung mga pangarap ninyo. But basically, kayo nakakaalam, kayo ang katrabaho, andito kami para tulungan kayo na umangat na sabay-sabay tayo sa Ascendra International. With that, ladies and gentlemen, thank you very much for your time.